What's up mga langga, mga kainsik? Hello, kumusta po tayong lahat dyan? Good morning po sa ating lahat. Magpakumot sa tagamay kay mura amoy singot na tayo mga langga, early in the morning pa lang, no? So ayun, maaga po kami gumayak ng insik mga langga. Maingay po ngayon dito kasi nga po tabo day. And maaga po kaming naligo ng insik kasi nga po tabo ngayon. At napaplanuhan namin na bibili kami ngayon ng sangkap para sa ating gagawing binignit mga langga, kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino kapag ganitong Holy Week or Semana Santa or Biyernes Santo mga langga, yun yung panahon na magluluto tayo ng binignit, puasa. Magpuasa tayo kung sa Bisaya pa magpuasa mga langga, pero kakain talaga tayo ng kanin kahit ano pang mangyari, no? Kahit sabihing puasa, kakain tayo ng lugo, kakain din tayo ng kanin at the same time mga langga. So yun nga, maaga kaming gumayak, maaga po kaming pumunta doon sa Tabo. Kasi maaga din pong nagdi-display yung mga tao dun sa Tabo mga langga, kasi kapag matanghali na sobrang init na ng panahon mga langga, kaya ayun, maaga po silang nag-display and maaga din po kaming pumunta. Hindi na lang po kami nag-video ni insik mga langga, kasi po maraming tao, baka mahagip po yung iba ba. Alam niyo naman po, hindi naman natin kabisado yung kanilang mga ugali, baka magalit sila na mahagip sila ng camera, yung mga ganun ba. So, iniiwasan na lang po natin yung mga ganong senaryo mga langga. Kasi, hindi naman lahat ng tao nakakaintindi na vloggerist. Vlogger tayo mga langga. Yung iba, nagtataka sila, ba't nag-video yung ganyan, mga mahagip ng video, mahirap na no? Makasuhan tayo ng kaso. Char. So, good morning ulit mga langga. Kumusta kayong lahat dyan? So, ayun. Happy po ako ngayon mga langga. Happy po ako ngayon. Kahit po medyo meron pa rin po tayong pinagdadaanan, no? Dahil po sa kapatid ko, sa mga nagtatanong at nagme-message po sa akin kung kamusta na yung kapatid ko, nagtatanong ng update kung kamusta na yung aking kapatid na nasa ospital mga langga. So ito po yung update sa kanya. Si Ate Milin po, yung kapatid ko na mama ni Angeline at ni Angelo, ay ano po, di ba sinabi ko na sa inyo na naoperahan. And nagpapasalamat po kay Lord dahil po sa kanyang gabay at pamagitan din po ng pagsisikap ng aking kapatid, successfully nakasurvive po siya sa kanyang operasyon mga langga. Then, ayun, nakumato siya sandali, pero sa awa pa rin po ni Lord God, na talagang hindi pa rin po niya pinabayaan yung kapatid ko, ay nagising na po siya. Ayun nga po, kahit po nagising na siya, meron pa ring bad news kasi bumalik yung kanyang tuberculosis kasi meron siyang TB noon. Tapos, kahit bumalik po ang kanyang tuberculosis mga langga, patuloy pa rin pong nagsusurvive yung kapatid ko. Nakikita po talaga namin sa magitan ng video call na talagang nagsusumikap po talaga siya na mabuhay, na madugtungan pa ang kanyang buhay. And of course, dahil po kay Lord, nangyayari po yun. Wala pong imposible kay God mga langga. So ayun, kahit po bumalik yung kanyang tuberculosis, kahit ubo pa rin po siya ng ubo, ay bumubuti naman po ang kanyang kalagayan at nagre-response naman po siya kahit pa paano. Nagigising na rin po siya, nakikinig na rin po siya, pero hindi pa siya makapagsalita kasi nga po, yung kanyang lalamunan ay binutasan at doon idinaan yung kanyang tubo para makahinga po siya mga langga. Nahirapan po siyang huminga kasi nga po marami yung plema na nakabara sa kanyang lalamunan at the same time yung kanyang tuberculosis mga langga. Pero nagpapasalamat pa rin tayo kay God, no? Kasi kahit paano sa bawat araw na dumating, nagpapakita po siya ng progress, nagre-response po siya sa paggamot sa kanya ng doktor mga langga. Kaya masaya ako ngayon mga langga kasi po kahit paano nakikita ko nang dumilat yung mata ng kapatid ko mga langga. Nag-video call kami, video call lang pamangkin ko, dumidilat na po yung mata ng kapatid ko mga langga. Yun po yung update sa kanya, and sinabi ng doktor na pwede na po siyang umuwi sa bahay doon sa amin sa isla mga langga, kasi po lalong nagtatagal sila doon sa hospital, lumalaki din po yung kanilang bill. And ano po ang kailangan lang po talaga para makauwi siya ay yung mga machine. Kasi kailangan kasi siyang isaksyon mga langga. Kasi kung hindi siya isasaksyon, nabibilaukan siya sa sarili niyang plema. Kaya kailangan bumili ng suction machine, trachea mask, basta 3 klase ng mga langga ng bagay para
makauwi siya doon sa amin, and also oxygen. Kailangan pa rin niya mag-oxygen mga langga. Kapag na-complete na yon, kapag nabili na po yun, yung mga gamit na yun mga langga, pwede na po siyang umuwi. Kaya sana lang po, yun po yung talagang pinagtiyagaan ko po, pinag-pray po namin na talagang sana ma-comply namin yun para makuuwi na po ang kapatid ko at makita niya po yung mga anak niya, si Angelo tsaka si Mona. Pumunta naman po doon si Angeline, tsaka yung ibang kapatid ni Angeline pumunta naman po doon. And also yung papa niya andun din nagbabantay. Kaya yung pinagsisikapan namin ngayon mga kalangga na ma-comply na yung gamit na yun, and also makauwi na po siya mga langga. Yun po yung update sa kapatid ko. And sana mga nagpapaabot po ng kanilang pagpipray, kanilang mga prayers, kanilang mga wishes po para sa paggaling ng kapatid ko. Maraming salamat po sa inyo mga langga. Mula sa pinaka-ilalim ng aking puso mga kalangga. Sincerely, thank you very much po sa mga nagtatanong, nag-update, nag-PPM, nag-personal message po sa akin kung kumusta na po ang kapatid ko. Sa mga nagko-comment po ng kanilang mga prayers po para sa kapatid ko, para pampagaan ng kalooban po namin pamilya, kasi hindi po madali sa amin ito mga langga. Hindi po madaling dalhin sa pamilya po namin mga langga. Isipin mo pa lang na kung ano yung isa sa family members mo, kahit sabihin mo pa na kanang pamilyado na siya, basta isipin mo lang na yung kapatid mo naghihirap doon. Masabi ko nga minsan sa sarili ko, kung pwede ko lang talagang ibigay yung ibang buhay ko sa kanya para lang matugtungan talaga yung buhay niya, kung pwede ko lang hingin yung mga pasakit ba, no? Yung mga ganun ba? Kasi ang hirap talaga makita mga langga, ang dami ng tusok niya. May operasyon pa nga siya sa ulo, tapos binutasan na naman yung kanyang lalamunan. Ganun talaga, mahirap eh. Kung hindi naman butasan yung lamunan niya, hindi naman pa siya makahinga mga langga. And doon din dinadaan yung kanyang gamot, yung kanyang pagkain, kasi hindi pa nga po siya makakain ng mga solid foods. Yun po, kaya nagpapatuloy po tayo sa pagpipray po sa kanyang recovery mga langga. Kasi mahirap po talagang magkasakit, mahirap pong ma-hospital, lalo na kung wala tayong pagkapera-pera mga langga. Yun bang, ganito lang yung buhay natin mga langga. Kaya ayun, thank you po ulit sa inyong mga mensahe. May balahibo po ang aking nguso, kaya po kuha ba. Ayun mga kalangga. So ayun, back to our topic mga langga. Maraming salamat po sa inyong mga magagandang mensahe po para sa amin pamilya. And isa rin po ito sa mga nakakalungkot sa akin, kasi po si mama ay talagang malungkot din po talaga siya dahil sa nangyari sa kanyang anak. Wala naman pong mama, no? Wala naman pong mama at papa, wala naman pong magulang na hindi malulungkot kapag ganito yung mangyari sa kanilang anak. Nakikita nila na naghihirap yung kanilang anak ba. Lahat ng magulang masasaktan din. Kaya hindi ko masisisi si mama kung minsan iyak siya. And gusto din na talaga po niyang umuwi yung kapatid ko. Kasi ilang buwan na namin siyang hindi nakikita mga langga. Kaya yun, thank you ulit po sa inyong mga message, sa inyong pangungumusta, and sa paghingi po ng update. Thank you po. So yun po yung update. Sana po na-satisfy kayo at wala na po kayong ibang katanungan. At kung meron naman po, you're free to comment po and magtanong po sa akin. Sasagutin ko naman po siya mga langga. So and balik po tayo sa sa amin yung ginawa ni Insi kanina, maaga. So maaga po kaming gumayak. Si Insi po ay maaga pong nag-ready sa kanyang budget. Kasi po ay, yun nga, since yung mga Pilipino talaga, tayo mga Pilipino mga langga, ay mahilig tayong gumawa ng binignit sa panahon ng Biyernes Santo mga langga. Kaya yun, bumili po tayo ng mga sangkap mga langga, no? Pakita ko po sa inyo yung nabili namin, ha? Kasi alam nyo naman, binabudget po talaga namin mga langga, yung nabili namin, sakto lang sa amin. Sakto lang. Kasi siguro si Inday Lucy mga langga. Kaya, ayun. Nag-budget po kami ng sakto lang sa amin. At dito din kakain si Alivi. May trabaho pa rin naman po siya sa mga araw na yan. Siguro sa Friday ay sirado sila. Kaya dito siya mga langga. Dito siya magsistay sa Friday. And, ayun. Kamahal na ng mga panaliton mga langga, no? Kunti lang ng aming binili. Pero,
Ewan ko na lang. So, pero okay din dito mga langga kasi fresh. Kasi galing talaga sa kanilang taniman to. Sa bukid talaga, doon sa mga mountain na. Sa mga malalayo ng bukid pa. Pero part pa rin ng Katmon. So, ito lang naman siya mga langga. Kulang pa to. Kulang pa to ng saging siguro. Bibili lang ako ng saging mga langga. Yung malapit na talaga kasi pag bumili tayo ng saging ba baka masira. Eh ito, binili ko lang to siya mga langga kasi kapag doon mo siya bilhin sa merkado, mahal na siya. Tapos hindi na siya fresh. Kaya binili na namin siya dito ni Insik. And yung saging, pwede din naman yung ano lang, huli na lang yun ba? Huli na lang yun. Kaya marami naman tayong mabibilihan ng saging. So, unang-una talaga yung binili po namin mga langga ay teka lang ha. So, ito po mga langga, binili po namin siya kamote. Mga ganito kalaki, siguro, ayan mga langga, So, ayan, mga langga. Ayan, makita I-flip ko. So, ayan po mga langga, ito po yung nabili namin, Ito, kamote po siya mga langga. Ayan, kamote siya. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na piraso mga langga. I don't know kung magkano binayaran ng Insik dito. Parang 30 pesos yata. 30. I mean 40 pala. 40 daw pala to. Tapos ito gabi. Ayan Gabi siya mga kalangga. Yan. Sakto na yan para sa amin. Kami lang naman pong 4 mga langga. Tapos yan. Yung mga kaimito na yan mga kalangga. Yan po yung sobra dun sa pinitas namin ng isang araw. Hindi namin naubos-ubos mga langga. Nakakaumay din kasi minsan. Tapos, bumili din si Insik nito. Ayan, bumili din po kami nito. Parang kulang pa yata to mga langga. Ayan Sagot, gulaman. Ayan. So, ito po, sagot gulaman mga kalangga, 5 pesos po yung ganito, 5. 5 pesos. Ayan Bumili po kami ng 6 din. 2, 4, 6. Bumili po kami ng 6 na ganito. Siguro kulang to, pero tama na to Kasi hindi kami nakabili ng maliliit. Pero okay na to at least ba may pang color bitaw ang ating binignit. Kasi alam nyo naman tayo mga Pilipino mga langga, Kapag asahan nyo mga langga, ang laman ng wall ninyo sa FB, pag ganitong mga malapit ng Semana Santa, binignit, iba't ibang klaseng luto. Kasi iba't iba kasi ang klase ng pagkaluto ng binignit mga langga. Yung iba, nilalagyan nito malagkit. Yung tinatawag po siya sa Bisaya mga langga na pilit. Pilit siya na humay ba? Humay na pilit malagkit. Ito yung ginagawang biko. Ayan. Pero yung mga hindi mahilig sa may bigas na malagkit mga langga, nilalagyan na lang nila ng ito ganito. Tinatawag siyang mga langga kanang landangon. Landangon siya. I don't know kung ano yung landangon sa Tagalog mga langga. Basta landangon siya. Ayan landangon. Lumalagkit din po siya mga langga ito, di ba? Uga man to siya, uga. Pero kapag na siya mga langga, nilalagay mo na siya doon sa pinakuluan mo na mga ricados. Kuan siya kanang lalambot to siya. Tapos medyo sticky ba? Ito yung nakakapagpa-sticky sa inyong sa inyong binignit. Ito yung nakakapagpa-sticky kung wala ito. Pero kung meron nito, tapos ito, mas lalong sticky yung inyong binignit mga langga. Kaya, yun. Tapos, hindi pa muna kami bumili ng sugar, Dito na lang kami bumili ng sugar. Or doon sa bayan. Kasi medyo mura doon sa bayan, mga langga. Sa lungsod ba? Mas mura doon yung brown sugar kaysa dito, mga langga. Kaya kung dito ka bibili ng brown sugar, mahal na. May patong na yung, may patong na yung may patong na yung tindera. And also, hindi mawawala mga langga. Alam nyo naman tayo dito sa bukid, mahilig talaga tayo sa tuyo. So, bumili tayo ng tuyo, mga langga, mga ganitong tuyo, di ba? O, di ba, ang sarap, di ba? Masarap, maganda talaga mga langga kapag meron kang pera ba tuwing tabo. Kaya makakabili ka talaga ng mga, mga ganito, mga tuyo, siguro maya magpapabili ako ni Papa ng kasi di pa kasi dumating yung tindera ng bagoong. Bili tayo ng ginamos.
So, ito mga langga, mahal. Itong mga pinikas kasi, ano lang to, 1/4 kilo. Nagkakahalaga na po siya ng, kasi 300 eh. O almost 100 mga langga. Kasi, 300 ba? 400 pala yung kilo nito mga langga. Kasi binayaran ni Insik nito 100. So, 100 to siya. Ayan, 1/4 lang. Konti lang mga langga, pero hindi naman namin yan laging inuulam mga langga. Kaya minsan nagulam lang kami dalawa, ng isa. Kasi yung parang yung maubos-ubos lang ba. Yun yung inuulam namin. And also mga langga, may nakita ako na sobrang fresh na kanang kanang sitaw. Ito ano ba kanang ano ba to? String beans kung sa English. Sitaw to sa Tagalog. Dito sa amin tinatawag tong batong. Iba din yung balatong yung ano yun, kanang munggo. Ito batong ko sa mga langga. String beans, sitaw sa Tagalog. Bagong pitas to mga kalangga. So, nabili ko lang po siya ng 15 pesos, tag 30 pesos yung kilo. Bumili ako ng kalahati. Mahilig talaga ako dito sa mga ganito mga langga. And also bumili din po tayo ng alam nyo na every Wednesday lang tayo makabili ng mga ricados, yung mga ganito, Bombay, yung mga medyo mahal-mahal na kasi dito mga langga kapag pero mas mahal doon sa bayan kapag doon mo binili. Kasi dito makakabili ka ng 20 piso, 20 pesos ito na Marami na siya, 2, 4, 6, 10 piraso, 20 pesos. Sa bayan mga kalangga, hindi ka makabili ng 20 pesos na ganito kadami na kay mahal nga. Kaya nga yung isang Bombay mga kalangga, kung hindi ako makabili ng mga maliliit na Bombay, mga maliliit na ito onion, pag nakabili ako ng medyo malalaki, hinahati ko siya, bali dalawang gamitan ko siya kasi mahal nga yung mga lamas Hindi naman kami marunong magtanim ng Bombay dito. Yung sibuyas dahon lang mga langga. Tapos ito 3 piraso 20 din mga langga. Ito ahos, bawang para sa aswang. Tapos ito yung maganda mga kalangga kasi bagong pitas to. Ito yung sili ba? Siling pangsigang. 20 pesos nito mga langga. Marami na siya, 1/4, 20 pesos. Kasi ito yung talagang tanim nila. Tapos ito, binili lang din nila mga langga, sinubuan lang. Pero iba nagtatanim din pero madalang lang mga langga. Tapos of course, di mawala yung ating luya. Ito tanim din siguro to nila mga langga. Kasi fresh pa 20 pesos lang din. Okay na to sa isang linggo na gamitan mga langga sa pagluluto. Dahil sa susunod na Miyerkules, kapag meron na naman tayong budget mga langga, doon tayo bibili na naman ng panibago na naman na gagamitin sa buong linggo mga langga. And of course mga langga, ayan, bumili po tayo nito mga langga ito, spinach. Kung sa pa to siya it's a kind of spinach gyapon, may iba't iba kasi yung kanang pamilya ng spinach may kanang kangkong. Ito siya alugbati mga langga. Bumili po kami mga langga kasi yung tanim namin nito hindi pa siya malaki. Wala pa siyang masyadong dahon kaya marami naman kaming kangkong mga langga. Nag-uulam naman kami lagi din ng kangkong pero ito minsan-minsan lang kasi every Wednesday lang talaga kami makabili nito kaya wala kasi nagtitinda dito ng ganito mga langga. Every Wednesday nakabili kami nito. Ito ay 10 pesos yata, 10 pesos yung bili ni Insik nito. Sa nagtitinda dyan sa harapan mga langga, sa kabila. Doon sa tabo ba. And of course, kaya bumili din si Insik nito. Ayan, kalabasa mga langga. Wala na kaming tanim na kalabasa mga langga, hindi na namunga yung aming kalabasa. Kaya bumili lang po kami ng ganito lang kaki. Kasi meron kasi kaming tinduganay mga langga, yung pinakita ko sa iyo nung unang vlog ko. Ilalagyan namin ng kalabasa mamayang gabi at lalagyan namin ng gata mga langga. So ayun masarap yung ating ulam mamayang hapon kasi gulay. And yung gulay, yung tinduganay mga langga, lagyan natin ng tuyo. Ito ano lang natin, ilalagay natin doon, isasahog lang natin doon. So bites na mga langga. So sold na. And ito namang aking mga kaimito, ipamimigay ko yata to mga kalangga kapag merong humingi.
Kasi hindi na nga naubos nung isang araw. Kasi kahapon, kumuha kami ng mga kaimito. Ni Insik, hindi naubos. Kaya ito, pamimigay natin to mga langga. Alam ko, mahal ito dyan sa inyo, lalo na nung nasa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, maganda itong season, mga Mayo, marami talagang bunga yung mga kaimito. Itong pamilya ng kaimito na ito, tinatawag tungkuan ka ng ka ng violet ba? O, pero yung laman niya ay puti. Tingnan natin ha. Asa na yun? Ito siya mga langga. Testing, oh, grabe yung kanyang katas, oh. Testing, kita ko sa inyo mga langga. Oh, yan, oh. O, diba? Violet siya sa loob. Violet siya, mga langga. Sabi tawag ano niya, ha? Tapul. Tapulan. Tapul siya, mga langga. Tapul. Ayan, oh. O, diba? Kakain tayo ng kaimito ng umagang-umaga. Kita ko sa inyo yung, ano ba, yung kanyang texture, bitaw. Kasarap. Ang tamis. Buto. Sarap siya. Kung makakain ka nito mga langga, mga 3 piraso lang, 2, hindi ka magutom. Bunguton ka ang ngalang langga. Ito yung tinatawag na kapag kinakain mo to, magkakabungot ka. Magkakabigote ka. Kay, na may mga puti yung ano ba, dagta niya. Yung dagta niya, pupunta dito sa, ito simod ni mo. Mapapuno. Mapapuno yung bibig mo sa, ano, buto ba? Liso. Diba? Diba? May isang mahal nating subscriber mga kalangga na si, ano ba yun? Micro, ano ba yun? Basta taga Europe siya, Europe. Gustong gusto daw talaga niyang pumunta dito sa amin, sa bukid mga langga, kasi nga marami yung mga fresh fruits and you know, mga vegetables, mga ganon. Welcome na welcome po kayo mga langga. Kapag pumunta po kayo dito sa Cebu, pwede po kayong pumunta dito sa aming bukid anytime, basta huwag lang po kayong maarte na, hindi talaga pwede yung maarte dito. Mga tao dito mga langga, mga cowboy. Bawal talaga ang maarte. Yun na, busog na. Oh. Yung masarap. Marami to mga langga, nakuha namin ni Insik kahapon. Hindi man siya naubos. Kasi nabusog na kami. Kasi makakain ka nga ng isa, 2, busog ka na. Ito, dami pa oh. O, diba? Ito. O, see? Madami pa siya. Tapos ito pa oh. Diba? Madami siya mga langga. Kaya, ayun. Mamimigay natin to sa mga pupunta dito maya. Kasi marami naman bata na dadaan ba. Pamimigay natin to. Hindi naman natin to pwedeng ibenta mga langga. Kasi pagpunta namin kanina sa dyan sa Pabo, ang dami nagbebenta na kaimito. Iba't iba, may malalaki, may maliliit. Iba't iba, ng klase ng iba't ibang variety ng kaimito yung binibenta nila mga langga. Kaya sabi ko kay Insik, nagbebenta pa natin yung sa atin eh. Ang dami na nagbenta dito. Tapos yung sa atin, konti lang naman yun. Kaya di na. So, sobra, pamimigay na lang. Ayaw din naman ni Papa. Ito yung, kapag kumain ka ng kaimito, mga langga, madagta ba? Pati yung lips mo, madagtaan talaga. Kaya tinatawag namin ito sa amin, sa Bohol. Pag kumain ka ito, bungutin ka. Or, kanang
magkakaroon ka ng bigote. Kasi magkakabigote ka kasi dito mga langga sa dagta ba. Kaya yun, no? Kaya, ayun. Talagang ang aga naming, ang aga naming namili. And maaga rin po kaming natapos. Pero, ang kagandahan mga langga, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Meron tayong papaya dyan, oh. Ayan, oh. Diba? 3 hinog na papaya mga langga. O, sino dyan ang may gusto? Sige, kuha lang kayo dyan. 3 hinog na papaya, mga langga. O, diba? Tapos, ito naman yung tinduganay, mga langga. Ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung tinduganay. Para siyang munggo, pero hindi siya munggo. Siguro, ayun, kina Ate Bebs. Ate Bebs dyan. Alam nila ito siya. Ayan, o. Para siyang munggo. Pero hindi siya munggo, mga langga. Iba siya. Kasi yung munggo parang green yun eh. Parang dark green yung munggo eh. Ito hindi. Yan mo. O, see. O. Iba to yung variety ng ano. Pero kapag naluto siya mga langga, para pa rin siyang munggo. Pero may kaibahan lang talaga. Kapag naluto siya mga langga, palatan kasi siya dito. Yung way lang pagluluto nito is para pa rin munggo. Kailangan mo siyang latan or kailangan mo siyang palambutin. Yung texture niya is para talaga siyang munggo ng way ng pagluluto. Ganun mo siya lutuin. Pero, pag natikman mo na siya mga langga, ayan. Ayan, o. Pag natikman mo na siya mga langga, meron talagang difference. May difference talaga sa munggo. Kasi, nung una ko na siyang natikman noon, buhay pa si Mama ni Insik. Pinagluto niya ako nito mga langga. Kapag kasi, yung purman niya mga langga, is para siyang ganito, para siyang string beans ba. Tapos, kapag medyo bata pa siya, tinatawag siyang lubay. Tapos, sinasama nila itong tangkay. Itong ganito ba? O, kapag medyo bata pa siya. Pero, kapag matanda na siya mga langga, yung yung tangkay niya na ganito, is, Picasso na nila, iaanohan na nila yan, ikakat nila na ito. Karang, buksan. Tapos, yun yung mga liso, yun yung mga seeds. Ito, lubay, ito. Yun yung mga seeds, ganito. Tapos, yun, para siya talaga siyang munggo. Pero hindi siya, malaki yung difference ng lasa. Yung forma lang, parang titingnan mo siya na nalata na siya, nadurog na siya doon dahil sa pagkakaluto, tapos lagyan ng gata, lagyan ng kalabasa. Para talaga siyang munggo. Pero, hindi. Yung lasa niya, hindi. Basta pag natikman nyo na, kapag pumunta kayo dito, pagluluto namin kayo nito, mga langga, marami kami nito. Kasi, doon sa Ilaya, doon sa bukid, nagtanim kasi si Mamalita, shout out to Mamalita, nagtanim kasi siya, doon sa lupa nila ni Papa. Tapos, hati sila sa sa bunga. Nung na-harvest na mga langga, yun, meron nung naani na, meron kaming, may bahin ba? Meron kaming party. Eh, yung party namin andun, ito, bigay lang dito mababait yung mga tao dito mga langga. Uy, bigay ito sa pasahero ni Insik na, nag-harvest din sila nito nung nakaraang araw. Meron kasi siyang pasahero na galing sa pag-harvest nito. Tapos pag nagpahati doon sa kanila, binigyan siya ng isang plastic ng mani at isang ito. Marami to. Pag maluto na to mga langga, konti lang yung iluluto mo nito. Pero kahit mga 2 ganun lang, ang dami na, isang kaldero na. Kasi bubuka kasi siya mga langga, tapos madudurog pa siya ba. Kaya yung 1/4 mo na ganito, ang dami na. O, tapos lagyan mo pa ng mga gulay, tapos lagyan mo pa ng gata, sarap. Naglalaway silang mga langga. So, ayun, tapos meron tayong kalabasa dito. So, magre-ready tayo sisikapin ko mga langga, na mag-vlog mamaya. Pag nandito si Insik na magluluto ako nito, may kasama ako, sisikapin ko na makapag-vlog ako para makita nyo yung sinasabi ko na texture na pareho sa munggo pero iba yung lasa. Pinapakita ko sa inyo. Gamitin din natin ito. Ito, ubusin natin ito.
mga langga, kasi masarap itong spinach or alugbati sa ating tinduganay, no? And yun po yung ating vlog for today's video, mga langga. So meron na tayong pangsahog. So naman ibabalik natin ito kasi mamayang hapon iluluto natin ito, to palata mong tinduganay, mga langga, yung palata. Tapos lagyan natin ng gata ng kalabasa, ng sitaw, tsaka gata. Tapos merong bulad, mga langga, diba? Sil na siya. So marami siya dito, mga langga. Marami kami ganito. Nasasako yung iba. So ito, binigay ito yung unahin natin kainin. So ayun, welcome na welcome po. I would like to say welcome na welcome po ulit kayong pumunta dito sa amin, mga langga. Anytime you want, basta magpasabi lang po kayo para makapaglinis-linis din kami ng very light. Hindi ito, makapaghanda tayo ba, no? Kahit konti lang naman, basta wag po kayong maarte ha pag pumunta kayo dito, lalo na sa pagkain, kasi yung kinakain namin na bugas, mais. Kung gusto niyo man ng humay, pwede tayong magluto ng humay. Then yung ulam lang talaga namin is napasimple lang. Talong, tuyo, lagi-lagi naman bagoong. Yun talaga yung laging niluluto dito sa bukid. Gulay, bulang-lang, mga ganun ba, mga kanang bisayang utan bitaw, mga langga. So yun. Thank you ulit sa panonood. Uy, Ginoo ko, salamat kay sa tanan. Sana po wag po kayo mag-skip ng ads, mga langga, kasi itong kikitain ko dito sa aking pag-vlog, mga langga, is itutulong ko din po sa kapatid ko. Kasi po hindi po kami nakasahod po ng ilan na pong buwan. And sa pamagitan po ng inyong pagpanonood ng aming video, makakatulong po ako sa kapatid ko kapag nakasahod na po tayo sa ating pag-video, no? So, sana naman po, wag po kayo mag-skip ng ads, mga langga. Kahit hanggang po makalabas na yung kapatid ko. Tapos pag nag-vlog na po kami sunod, bahala skip nyo minsan-minsan. Pero sa ngayon po, please, mga langga, please lang po. Kahit ngayon lang po, mga langga. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa lahat, lalo na nung hindi talaga umalis at patuloy pa rin po naniniwala at patuloy pa rin po nakikinig, nanonood ni Langga at ni Inse, kahit po minsan naboboard na kayo sa aming mga video, pero talagang patuloy pa rin po kayo nanood, mga langga. Kaya salamat po at maraming salamat po ulit. So hanggang dito na lang po ating video. Shout out, mega love shout out to Ma'am Micro. Titingnan ko lang po ulit yung yung pangalan, kasi ginagamit ko po kasi yung cellphone ko. Hindi ko matingnan sa sa kanang comment section. Tapos kay Insig na cellphone, dinala din niya po, mga langga. And tingnan ko na po ulit, isusulat ko na po next time. Tapos also shout out to Auntie Josie, to Ate Babes, hello dyan sa Japan. And to Ma'am Popoy, hello. To Ate Yumi and Kuya, hello. Mag-ingat po kayo lagi dyan. And to Ma'am Angie Cons, Ma'am, mag-message lang po kayo. Hindi po kami makapag-message sa inyo nang kami po yung una. Kailangan nyo pong mag-message ng una po sa amin. So, and thank you so much po ulit sa inyo. To Ma'am Michelle Castillo, hello. And sa inyo pong lahat, maraming salamat po ulit. And see you in our next video, mga langga. Maraming salamat and enjoy. Ingat po kayo lagi kasi may itong panahon, uminom ng tubig and always pray to God. Thank you so much and I love you po.